Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa para sa araw po ng Martes, July 23, 2024. Hahanguin po natin ang Ebanghelyo sa Mabuting Balita ni San Mateo, Kabanatang 12, mga talatang 46 hanggang 50. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga lagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Bakit po kaya ipinahayag ito ni Jesus sa harapan ng mga tao? Sapagkat yung mga panahon na siya ay nangangaral patungkol sa paghahari ng Diyos. Pangangaral na nagdadala ng kagalingan, pagpapala sa mga tao. Yung mga panahon na yon, marami ring mga kumakalaban kay Jesus na nagbibigay ng paratang, mga maling report, mga pagbibintang. Kaya upang isa'y iligtas ng kanyang ina at mga kapatid sa anumang mga issue, sa anumang mga chismis, sa anumang mga paratang at pagsasakdal ng mga kumakalaban sa kanya, siya po ay sinusundo at itinatawag. Malasakit po ang layunin ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit para sa kanya, mas priority na maipahayag ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya sinasabi niyang, "Sila ang aking ina at mga kapatid, ang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit." Ang tinutukoy niya ay ang Diyos. Ang pahayag na ito ni Jesus ang tunay na sukatan o pamantayan para sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Lumalagpas ang ugnayang ito sa anumang ugnayan na maaari nating mabuo sa hanay ng ating mga kapamilya, mga kaibigan o sino mang ating nakilala. Tayong lahat ay kabilang sa iisang pamilya ng Diyos at tayong lahat ay magkakapatid sa ating iisang amang nasa langit. Sa panalangin itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad, ibinunyag niya sa atin ang isang malalim na katotohanan hinggil sa isang matalik na pakikipag-ugnayan na ninanais ng Diyos sa atin, at iyon ay ang ituring natin siyang Ama, sapagkat itinuturing niya tayo bilang kanyang mga anak. Bagamat ito'y isang napakalaking karangalan para sa atin, na may kaakibat din naman itong mahalagang responsibilidad na sundin ang kanyang kalooban, katulad ng mga katagang nagsasabing, "Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit." Ang tinutukoy ni Jesus na ina at kanyang mga kapatid para maging pamilya ng Diyos ay ang mga taong sumusunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. At ang mga taong ito'y ituturing ding mga anak ng Diyos na may kaakibat na responsibilidad katulad sa ating pagbasa na pagsunod sa kalooban ng Diyos para tayo mapabilang sa paghahari niya o sa kanyang kaharian. Kaya ipagpasalamat natin ang pagkakaroon ng iisang Diyos na kumikilala sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak. Ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tayo po ay naging kanyang mga anak. Patunayan nawa natin ito sa ating mga pagsasagawa at pagsunod ng kanyang mga banal na kalooban. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon, ng aking lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye!